Alam mo, yung sinasabang in aid of legislation, in aid of destroying her. Yun yun. Talagang Mm. ginagamit nila yung plataforma para sirain siya. And in aid of election. In aid of election, in aid of re-election, in aid of higher position. Pero, no, Di ba? Bawal pala ang picture, Okay. bawal ang video. Di sana hindi na lang sila nag-invite. Sinolo na lang nila silang magpamiliang mga adik at nag-buffet na lang sila ng pulburon. Alam niyo mga kababayan, totoo ang mga sinasabi na yan itong si dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, na hindi pa ho matatapos ang mga panggigipit na ginagawa ng mga crocodile dyan sa House of Representatives. Hindi lang ho kay Vice President Sara Duterte, maging kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dito rin ho sa video na to, syempre, alangan naman, magpo-focus ho tayo ngayon dyan kay Atrasabante. Okay? Makikibalita ho tayo dito kay Pards. Shoutout dito kay Sir E.B. Hugalbot ha. Shoutout, i-follow nyo, Sir E.B. Hugalbot. Napakahusay ho yan. Isa ho sa mga sinusubaybayan nating political vlogger yan ngayong mga panahon na to. Makikibalita ho tayo doon sa Cadillac niya. Cadillac ba to? O bahala na kung ano man yan. Di ho natin alam yung mga sasakyan na yan. O sige, mamaya ho magfo-focus tayo. Makikibalita tayo kung magkano yan, kung ano bang mga specification na sasakyan na yan. Pero bago yan mga kababayan, sa like at sa subscribe, sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. At sa mga gusto sumali sa ating community, dito sa PH Update, maraming salamat ho, no, sa mga bagong member natin. Shoutout ho natin yung mga bagong member natin. Sa susunod na video, doon ho natin i-shoutout lahat para isang bagsakan na lang ho kasi ang dami na naman ho natin bagong member ngayong mga panahon na to. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para makasali kayo sa ating community. Ayun na nga, yan na nga ba sinasabi natin, kaaga-aga kasi kung ano-ano sinisinghot mo Marcos Jr. Alam nyo mga kababayan, isa hong issue yan ng mga nagpupulburon. Alam nyo, pagka sumihuto sila ng pulburon, minsan sinisipon, minsan dugo ho ang lumalabas yan. Yung pagka nasobrahan. Ngayon, sa tingin ho natin, medyo magandang gising itong si Marcos Jr. Kaya paggising niya, inatake niya kaagad ng pulburon. Ano ho yan nanood ho tayo ng documentary kaugnay dyan sa mga pulburonic. Normal na side effect yan ng mga nagpupulburon. Pagkatapos ho nila parang nagiging runny nose, no? Runny nose yung nila, yung ilong nila pagkatapos ho nilang sininghot ang pulburon. Kaya yan Marcos Jr., wag mo kaming papaandaran na cup cold yan. Ubo tapos ubo-ubo lang yan, hindi totoo yan. Kakasinghot mo ng pulburon yan. Mga kababayan, naniniwala ho ba kayo na yan? Ubo? Lagnat o kung ano mga virus ang tumama dito kay Marcos Jr. Marcos, cup cold won't slow me down. Loko-loko, won't slow me down. Kailan ka pa bumilis? Ibig sabihin sa lagay na yan, mabilis ka na? Alam na to ko. Dito na tayo mga kababayan. Ito pa matindi dito. Nakita lang natin, ibang klase talaga itong administrasyon na to. Mantakin nyo yun, ultimo pagkain, meron nung silang family full pack claim stub. Pati ayuda, pili na lang makakatanggap. Ngayon, itong si Vice President Sara Duterte, ayaw niyong bigyan ng pondo para makatulong sa ating mga kababayan. Pero yung pera ng sambayan ng Pilipino, bago nyo ibigay sa mga benepisyaryo, dapat nyo munang ibandera mga pagmumukha nyo dito. Anong klaseng gobyerno to? Mga kababayan, yung pinamimigay na... sino to? Nagtatago kang bata ka. Sila ho palang dalawa ang nasa larawan. Itong si Martin Romualdez. Alam nyo, meron ho tayong narinig. Ito theory lang to. Sa tingin niyo ho ba may pinanghahawakan itong si Tambaluslos diyan kay Marcos Jr. Kaya hindi niya masaway-saway itong pinsan niya na si Tambaluslos? Sa tingin niyo ho ba itong si Romualdez merong pinanghahawakan dito kay Marcos Jr.? Kaya talaga ngayong mga panahon na to, nagagawa niya lahat ng gusto niyang gawin sa administrasyon ni Marcos Jr. At ang dating ho parang siyang presidente yung lahat ng gusto niyang gawin sa House of Representatives, diyan sa executive, yung mga ayuda distribution, lahat ho ng gusto mangyari netong si Tambaluslos sa administrasyon na to, yun ho ang nangyayari. Comment ho kayo sa baba kung sa tingin nyo, meron hong pinanghahawakan. Hawak ho nitong si Tambaluslos ang yagba nitong si Marcos Jr. Anong klaseng pamumulitika yan? Pera na ng sambayan ng Pilipino, bago nyo ibigay sa mga pinanggalingan ng pera,
kailangan nyo pang ipandera ang pagmumukha nyo mga walang iya kayo. No, at ang ito matindi dito, ito tanong lang natin ha, renisibuhan ba to? Itong si Sir EB. 18.5 million. 8,580,000. Naku po, grabe naman. VIP, Gurgur Proof, 2024 Cadillac Escalade, ESB Armored Level 6, brand new, Gurgur Proof. Ibang klase naman yan. Ito ho ang bagong sasakyan, itong si Avante. Teka lang, nawala sir, saan napunta? Ayan talagang nakapost pa tong si Atras Avante Sir, ano ho ba yan? Itong mama na to, itong mama ho na to, kaya pala sobrang bibong-bibo siya ngayong mga panahon na to. Ngayong panahon nitong si Tambaluslos, ibang klase Nung panahon ni Tatay Digong, wala akong mga ganito yung mga congressman, yung tipong nahihiya sila kasi yung presidenteng namumuno sa kanila, nagpapakita ng napakasimpleng buhay. At talagang inaabot ho niya yung mga kababayan nating mahirap. Pero itong administrasyon na to, kaliwat kanan ng party, travel dito, travel doon. Kaya lahat kasi ang mindset nito mga politiko na to, kung ginagawa ng pinakamataas sa amin, anong dahilan? Bakit hindi namin pwedeng gawin sa mga sarili namin? Tama, mali. Kaya malalakas ang lobo ng mga yan. Wala ko tayong pakialam. Pera mo yan, Paduano, pera mo. Okay, pera mo na. Pero ang kapal ng mukha mo. Bakit makapal ang mukha mo? Basta makapal ang mukha mo, tapos. Kung makapagsalita ka dyan sa House of Representative, kala mo, ang linis-linis mo. Marami tayong nababalitaan dito sa mama na to na hindi natin pwedeng sabihin dito sa vlog, Pero nakakadiri kayo. Nagtokwa. Ayan yung nakikita nyo hong 18.5 million na yan, yan ang sinasandalan nitong si Paduano. Huwag mo sabihin nagpa-picture ka lang dyan. Huwag mo sabihin nagpa-picture ka lang dyan sa Paduano. Ikaw magpapapicture dyan? Ano ka, turista? Imposible. Grabe ganyan tayong lokohin itong mga itong mga politiko na to. Kung makaasta sila, kala mo sinong malilinis, sinong hindi sila gumagawa ng kung ano-anong kabalbalan. Pero mga kababayan, kung mababalitaan nyo lang yung mga kinikwento sa atin kaugnay dito sa mama na to. Dito, rekta tayo mamaya. Punta tayong House of Representative. Pero ngayon, pakinggan muna natin itong mga punto de vista nitong si dating Presidential Legal Counsel, Secretary Salvador Panelo. Ayan po ang ipahayagan ni Vice President Sara Duterte. Ayan. Pakinggan natin. Hala. Shoutout kay Ma'am Hana. This hearing and Shoutout sa SMNI at dito kay Ma'am Hana at dito kay Attorney Panelo. Views na naging feisty si VP Sara, hindi talaga nakaporma yung mga mababatas sa Attorney Sal. Sabi nga ni Inday noon you're messing with the wrong family, guys. Tapos sabi ng ibang mga netizen and some of the political vloggers na eto na daw yung Inday Sara na matagal na nilang hinihintay. Correct. Marami pa yan. Pero, word of caution sa mga kababayan natin, huwag ko kayong umasa, titigil yung mga yan. Tutuloy pa rin nila yan. Maniwala kayo. They will pursue their evil scheme. So they're hell-bent to do that, Attorney Sal. Maniwala ka, tuloy-tuloy na yan. At tuloy-tuloy rin ang pagbagsak nyo. Sabi nila isang political attack lang daw. Ani ni VP ang mga pagdinig ng Kamara at impeachment case tunay na punterya ng mga mambabatas. Gaya ng sinabi mo at sinagot mo nga, Attorney Sal, kahit na nakadalawang attempt na sila to use the halls of Congress para, para maka-case build-up para ng impeachment case laban kay VP Sara. Pero nakita na ng taong bayan na saan napatungo ito yung in aid of legislation ng mga pagdinig nila, Attorney Sal. Pero aside kay VP Sara, Attorney Sal, marami din mga pagdinig, hindi lang sa Kongreso, maging sa Senado o sinasabing in aid of legislation. But sa tingin naman ng mga kababayan natin, pinapahaba lang yung drama. At walang nakikitang sapat na ebidensya para sabing in aid of legislation. May patayan ba yung yung taong bayan para ganun ang kanilang makita o mapansin sa mga naging pagdinig sa Senado at Kamara?
Alam mo, yung sinasabang in aid of legislation, in aid of destroying her. Yun. Mm. Talagang ginagamit nila yung plataforma para sirain siya. And in aid of election. In aid of election, in aid of re-election, in aid of higher position. Pero, Grabe naman. no, Hindi yun nyo talaga matatago. Akala kasi nitong mga kongresista na to, tatanggapin na lang ng sambayan ng Pilipino kung ano man ang dadaldal nitong mga congressman ito. Hindi ho. Yung mga binabayaran siguro ng mga tambaluslos, ng mga ensaymada, talyanista vlogger, yung mga ensaymada troll, siguro oo. Kasi bayad yung mga yan Yung hindi bayad na mga kababayan natin, iba uusapan doon. At ngayon, kung magpapatangay kayo doon sa mga komento at mga reaksyon itong mga bayad na to, naku po, para nyo na rin binenta ang inyong mga opinyon, ang inyong mga reaksyon dito sa mga tambaluslos na to. Yun ho, real talk. ang tao, sawan-sawa na sa kanila eh. Pero mind you, Attorney Sal, we'd like to remind our lawmakers na hindi lahat ng mga gumawa ng mga pagdinig ay nakabalik sa Senado. Remember Nako po. Senator Dick Gordon? Oo. Grabe yung mga pagdinig na ginawa niya sa Senado, Attorney Sal. Maswerte nga yung Ontiveros at hindi siya, kumbaga parang gentleman kasi ito si Presidente Duterte. Kung yung kinante niya, wala, nilalabas yun. At Attorney Sal, matapos na umalis sa pagdinig si VP, ay napanayam siya ng media at sa naturang panayam nito ay natanong ito kung hindi ba ito papayag na may makatambal na mga Marcos at ang sagot ni VP Sara, Attorney Sal, ay never, Never again. Di ba may kantang Never Again? O may moving Never Again? I'm not so sure. Gagawa tayo ng kanta, Never, Never, Galing kumanta yan. Never Again. Ay, never again. Magaling kumanta yan. magaling. Never enough. Never enough yun, Attorney Sal, not never again. Yung never enough. Yun ang sasabihin kaya nila ni Inday Sara. Hindi pa enough ito. Marami pa. Sagot naman ang kabila. Kami rin. Ba, it's a tie. So, the Attorney Sal, naging mainit din na diskusyon sa naturang pagdinig ang punto ni Representative Rodante Marcoleta. Kung mayroon pang, o mayroon bang preliminary determination na nangyari bago ituloy ang naturang pagdinig. Parang naniniwala kasi si Marcoleta na mga hindi nasunod na committee rules. Ano sa tingin mo dito, Attorney Sal? May rules pa ba? Kailan pa ba sila kailan pa ba sila sumunod na mga rules? They have their own rules. Kaya kailangan mapunta na sa Korte Suprema para tumigil ang mga ito Pero lahat ng mga sinabi ni Inday Sara, yun ang speech niya talagang kumbaga on point, on target. Tama o lahat yun. Walang balik. Tama talaga lahat yun. Kumbaga, she has crossed the Rubicon. Pero nakatulong, Attorney Sal, if you're a lawyer, Attorney Sal, na talagang binubusisi mo yung rules. And you have to understand yung rules, Attorney Sal. At may nakita siyang paraan para ma-raise yung issue na yon. Kaya kung ikaw yung mambabata sa Attorney Sal, malaking may tutulong kung abogado ka talaga. No, kailangan Diba? talaga. Sa bagay, dapat kasi, di ba, gumagawa kayo ng batas. So, dapat pamilyar ka talaga sa mga batas. Dito sa bahagi ng video natin na to, siyempre makibalita ho tayo dito kay Binibining Maharlika kung ano yung mga nasagap niyang impormasyon kaugnay dun sa nangyaring Duran-Duran concert sa birthday nitong si Marcos Jr. Yan, kaka-concert mo, tumutulo-tuloy yung mga pulburon sa ilong mo. Ito. Bakit ka mahihiya? Bakit mo ipagbabawal ng pictures? Mm. Okay? Like ako, yung mga kaibigan ko, nag-birthday ako. Well, actually, 3 kami nag-birthday. Nagregaluhan kami sa isa't isa. I will say it now. So, etong cruise na to, regalo ko sa mga kaibigan ko. I paid for the cruise. Ba't ako mahiya? Pera ko yun. Then, in return, dahil magkakaibigan kayo, naregaluhan ako ng Balma na 2 ng rubber shoes. You know, ganun kasi give and take. Bakit ako mahiya na sasabihin sa inyo? At bakit mahiya yung kaibigan kung hindi mo naman ninakaw sa kaban ng bayan? You know what I mean? So, bakit nila ito itatago? Bakit nila tinatago sa kaban ng bayan, ay sa taong bayan, kung talagang itong duran-duran na ito ay ang kaibigan ang gumastos? Next, anong sabi ng mga buwaka ng Genemis? If possible, you can leave your phone in your car.
or is a year, you can check it in at the reception desk. So, iiwan daw yung telepono sa Walang kotse. walang Hindi ba cellphone talaga. ang telepono ay isang napakamakapangyarihang gadget sa panahon ngayon in case of emergency. Let's say, for example, during the concert ng Duran Duran, biglang nagdilubyo, sana, di ba? Nagkaroon ng lindol. Na ano sila doon, na-trap sila doon. Hindi ba napaka-importante ng gadget ng telepono? Pero bakit bakit gustong ipaiwan nitong invitation ng mga bangag na ito? Kasi para walang maging ebidensya. Next, sabi niya, but don't worry, we've got you covered. This is very Lisa Marcos. Itong mga ganitong klaseng statement at adiktador na ito, this is very Lisa Satanas Marcos. Yang buwaka ng inang babaeng hinayupak na yan, dapat nyo nang wakasan, mga kababayan, bago pa kayo malubog sa kabangagan. Araw-araw for 2 years, nagsasabi ako sa inyo. Next, ano sabi dito nila? Our videographer will capture all the special moments and will have a secure roaming photo booth strolling around so you can snap a keepsake to take home. So common sense. Pwede naman pala mag-picture May photo booth, may photographer. But what is the purpose of it? Para makontrol nila ang picture at hindi maipakita sa publiko ng mga random guests nila. Di ba? Bawal pala ang picture, bawal ang video. Sana hindi na sila nag-invite. Sinolo na lang nila silang magpamilyang mga adik at nag-buffet na lang sila ng pulburon. Magpakabangag ang mga buwaka ng ina hanggang sa matgurgur sila. Right? Akala nila siguro, wala talagang, akala ko ba pwede mag-selfie? Exactly. Sabi ni Bangag, tama yung sabi ni Vance Vlog. 'Di ba? Sabi ni Bangag nung nag-selfie si Abalos at saka yung mga taga NBI kay Alice Go na sinasabi ito ay fugitive, ang sabi ni Bangag diyan, it's okay kasi ang Pilipinas is a selfie capital of the Philippines. So bakit itong ano na to, itong birthday niya, hindi ba dapat memorable yun? Putang ina mo, Marcos Jr. Isang malutong nag-birthday greeting galing kay Binibining Maharlika. Palakpakan! Galit to yan, galit. Labas mo lang, madam, labas mo lang. Ikaw, buwaka ng ina ka, hindi ka pa, hindi ka pa matapos sa mundo o sa bansang Pilipinas. At maganda na rin yun, huwag ka na muna matapos. Kailangan aratayin ka ng bonggang-bongga para pagbayaran mo ang kababuyan mo, kahayupan mo, kasinungalingan mo, kapulburanan mo, kaadiksyonan mo, lahat na, name it, lahat ng kababuyan at kademonyohan nasa iyo, Marcos Jr., Lisa Marcos, at the rest of your family na mga buwaka ng inang wala na dapat burahin na ang pangalang Marcos sa lipunan ng Pilipinas. Next, ano sabi nyo? Our videographer will capture all the special moments and will have a secure roaming photo. Secure. Bakit kailangan i-secure ang mga photo? Secure. Isi-secure nyo para hindi malaman ng taong bayan na yung pinanggastos sa Duran-Duran ay ninakaw nyo mga bayan. Yan ang katotohanan. Ano sabi pa? Yun ang katotohanan. Thanks for helping us to make talaga, this mga night kababayan. extra special and intimate. Extra special dahil naghain kayo ng pulburon, nag-buffet kayo, intimate. Bakit? Nag-orgy si Lisa Tanas at si Bangag at yung mga bangag na tumira ng Relax, madam. Grabe naman. Antindi naman ng mga litanya dito ni Binibining Maharlika. Pag kasi itong si Binibining Maharlika, hindi siya nakabuga. Naiipon yan. Parang alam nyo yung tubo. Ngayon, yung tubig, dire-diretso pasok dyan. Yung pressure, napipigilan eh. Ngayon, pagka binuga ho ni Binibining Maharlika, isang buga talagang... pulburon? Go. Wisit kayo. Ngayon, mga palangga, balik tayo, i-compare natin. Ulit-ulitin natin. I'm glad, andyan si GMA, andyan si Marcoleta, andyan yung mga mukhang may mga umaalma na mga kongresista ngayon na binoboljak na itong sila Kimbo. I think yun si Bern, I don't know. Hindi ko pa masyado kasi napanood pa lang dahil I'm on vacation nga. But again, I miss you guys. At, actually, gusto ko mag-vlog.
Ang hirap-hirap lang po talaga ng signal dito sa barko. Before, medyo madaling signal no? Pero ngayon, ang hirap makakonect, nagputol-putol. Kaya wala ako masyadong post. But ganun pa man, mga kababayan ko, mga palangga ko, tinitira si Inday Sara. 125 million pesos na confidential fund na ipinaliwanag ni Inday Sara, Vice President o future President Inday Sara, na walang ninakaw doon sa 125 million na yon. At, Correct. okay, ganito gawin natin paulit-ulit. Ipagpalagay natin na nineknok yung 125 million. Tama ba na yung opisina ng Vice Presidente ang dikdikin ng mga jutang ginemes sa Congress at Senate dahil kay Inday Sara, dahil ayaw nilang iboto si Inday, gusto nilang sirain si Inday Sara sa 2028, or takot sila, dahil natataranta sila, kabado na sila na hindi matatapos ni Bangag Jr. ang kanyang panunungkulan, whether magurgur siya o magurgur siya sa kanyang sarili o yung taong bayan ang gugurgur sa kanya sa pamamagitan ng Speak Out Day or Speak Up Day. So ngayon, kaya tinitira ang purpose niyan sa 125 million confidential funds na yan, mga palangga, impeach si Inday Sara. Then sabi ko nga natin, kunwari lang for the heck, yung 125 million, ano ang malaki? Yung ginastos na 125 million ni Inday na isinama ang mga kabataan sa kanyang travel, which is yun ang nangyari. Yung kanyang hot meals on the go, meals on wheels, na wala nga ganyan ng Bangag Jr. Diba? Anong meron kay Bangag? Ayuda doon sa Mindanao na wala namang bagyo. Kung nasaan yung nalubog ng baha, ng Karina at ng Enteng, walang ayuda. Pagdating doon sa Mindanao, namudmud ng pera, pero hindi naman naibigay sa taong bayan. Yung sinasabing 5,000 o 10,000, ang natitira lang, ang binibigay lang 1,000, tapos binukupit ng mga jotang ginemes. Again, ano ang malaki? Hoy, mga jotang ginemes, kayo. Okay? Yan, kayong mga taga-Kongreso. Shoutout kay Ma'am Marlica, talagang arangkada siya ngayon. Hype na iba. Matagal siya hindi nakakapag-vlog, kaya binugan niya isang beses. Pero ayos, ang ganda ng delivery niya dito. Ano ang malaki? Yung ginastos ng kaibigan ko ni Bangag na 1 million to 1.5 million US dollars. We're talking US dollars. Sa $1 million lang, kung magkano ang rate na yun, sabihin mo na 54 million. 54 yata ngayon, 55. 54 million. 54 million. Doon pa lang sa concert, 54 o 1.5. This how much is that? 75 million. Iyon isang gabi ginastos. At ikinubli sa inyo. Itinago sa taong bayan ang pera. Diba? Nakita nyo naman. Kaya thankful tayo. May puting ahas si Sas. And you know what happened? Kakabasa ko lang actually. Patungkol sa... Nagurgur na ba yung puting ahas ni Madam Sas? Kasi yung mga yan minsan nambibait sila. Yung kunyari may mangyayari, tapos kung sino lang nandun siguro sa lugar na yun, sila mapuputukan kung sakaling lumabas yung balita. Nanggugurgur yung mga yan. May music ba na ano ang ginawa ni Remulla? Okay? So dahil ang pinagdududahan itong si Paulino Malinay, mga palangga, as Executive Director of Presidential Task Force on Media Security, dahil hindi niya siguro na-control na mag-leak yung information, na-leak doon kay baby girl, kay Sas Rogando sa ating palangga, okay? Ay tinanggal itong si Mr. Paulino Malinay Gutierrez as Executive Director of the Presidential Task Force on Media Security. Ano ang sabi dito? Dear Secretary Remulla, from the Office of the Bangag President, this refers to the expiration of the tenure of Mr. Paulino Malinay, Gutierrez as Executive Director of the Presidential Task Force on Media Security in behalf of President Ferdinand Marcos Jr. or aka Bangag Jr. This time is to inform you that expiration of his tenure shall take effect immediately.
Very truly yours, Lucas Bersamin. Anong ibig sabihin nito, mga palangga? Ang ibig sabihin nito, mga kababayan, dahil hindi nagampanan ng taong ito na makontrol ang mga pictures and videos na mag-leak sa taong bayan, kaya tinanggal. Mga Grabe naman yan. kababayan, 2023, for 2 years po, napapaos na yung boses ko dito na sinasabi ko sa inyo na ang mga puting ahas ay, may mga natanggal-tanggal puting ahas na pinagdududahan, which is totoo naman. Pero even ang hindi puting ahas o yung mga informants natin, ang ating mga informer, ay tinatanggal ng mga buwaka ng inang bangag na ito kahit na ito ay Ibig sabihin ho, marami na sa mga puting ahas nitong si Binibining Maharlika ang natanggal na, no? Natanggal na nitong si Marcos Jr. Kasi minsan binibate ho nila. Inuhuli ho nila kung sino yung mga puting ahas. Yun ho ang pinagkakaabalahan nila diyan sa Malacanang, no? Sino kaya yung mga puting ahas itong si Maharlika? Hulihin natin. maayos magtrabaho. Dahil ganito nga ang takbo ng may mga saltik, ang may mga addiction o yung mga bangag na addict sa pulburon. No more bangag. Tyranny, dictatorship, sabi ni Indian na lang. Ayun na nga. Pero actually, mga kapalangga, you have to be ready. You have to be ready. Kayong mga kapulisan, kayong mga kasunduluhan, you have to be ready sa September 21. You have to be ready. I know you guys are ready to speak up. Hey na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Kung hindi nyo pa naman itong video na tayo, click nyo na mga kababayan. Yan ang pinaka-latest video natin kanina. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.